Ngayon po ay araw ng Lunes, 25 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Dalawang magkahiwalay na aksidente sa Pampanga at Bacolod City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng dalawang lalaki matapos mabangga ng tricycle ang sinasakyan nilang motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Aaron Dominguez, 21 anyos at Emmanuel Aquino, 23 anyos na pawang mga residente ng San Simon. Ayon sa mga biktima, binabagtas nila ang National Road nang mabangga sila ng tricycle na nagtangka umanong mag-overtake. Matapos lapatan ng paunang lunas ay tumanggi na ang mga biktima na magpadala sa ospital. Sa Bacolod City naman ay banggaan ng tricycle at pick-up truck ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kahapon. Duguan ang mukha ng driver ng tricycle na si Alberto Sumama dahil sa sugat sa ulo. Gayon din ang kasama nitong si Nazareno Mifa. Ang isa pa nilang kasama na si Johnny Pepito ay may sugat naman sa kaliwang tuhod. Ang driver naman ng pick-up truck na si Marco ay nagtamo ng sugat sa noo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi napansin ng driver ng tricycle ang paparating na pick-up truck na matulin din ang takbo kaya sila nagkasalpukan. Matapos lapatan ng paunang lunas ay dinala ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa Paniqui, Tarlac naman ay isang lalaking biktima ng hit and run ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Kinilala ang biktima na si Efren Miguel, isang security guard at residente ng Santa Ignacia, Tarlac. Ayon sa mga kasamahan ni Miguel, galing sila sa isang kasiyahan at pabalik na sa trabaho nang mahagip ang biktima ng isang puting van. May nakakon sa likod niya. Nasa likod namin yung van. Hindi namin alam na natumba siya. Nakita mo yung van pero yung plate number namin, yung plate number niya hindi namin nakita kasi madilim nung nangyari yun. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga sugat sa mukha, kamay at paa ng biktima at pagkatapos ay inihatid na siya sa ospital ng rumespondering mga tauhan ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking nasugatan matapos na bumangga sa truck ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring banggaan ng motorsiklo at 18-wheel truck sa San Juan, Balagtas, Bulacan noong Sabado. Ang biktima na si Roger Dalida ay nagtamo ng mga sugat sa muka at posibleng bali sa kanang daliri matapos bumangga sa truck ang sinasakyang motorsiklo. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga tinamo niyang sugat at pagkatapos ay dinala na siya sa ospital. Dead on the spot naman ang pinsan ng biktima at driver ng motorsiklo na si JM Cruz matapos tumama ang ulo at katawan nito sa truck. Tumama yung motor sa gulong dahil hindi ko talaga napansin eh. Wala ko po talaga sinasadya yung pangyayari. Wala namang may kagustuhan dun eh. Aksidente lang po talaga yung... Ayon sa pulisya, hindi magsasampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima kung sasagutin ng may-ari ng truck ang gastusin sa ospital at pagpapalibing. Samantala, isang lalaki naman ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue matapos mahulog mula sa sinasakyang motorsiklo sa Maa, Davao City. Nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang binti ang biktimang si Sandro Camoro na agad nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Ayon sa biktima, nakiangkas siya sa motorsiklo ng isang kakilala ng kanyang kaibigan. Pauwi mula sa isang kasiyahan nang bigla umanong tumulin ang takbo nito kaya siya nahulog. Matapos bigyan ng first aid ay dinala na ng UNTV News and Rescue ang biktima sa ospital. Sa Iligan City naman ay isang lalaking biktima ng pambubugbog ang binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team.
Ang 52 anyos na si Magdaleno Dayday ay nagtamo ng mga sugat sa ulo matapos umanong suntukin at paluin sa ulo ng hindi pa natutukoy na mga lalaking nakasalubong niya sa kalsada. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi ng magpadala sa ospital ang biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Formal nang naupo bilang bagong Senate President si Senador Aquilino Coco Pimentel III. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nagsimula na ang sesyon ng 17th Congress kaninang umaga. Sa Senado, nanumpa muna ang mga bagong senador bago sila formal na namili ng kanilang bagong Senate President. Unang ninominate ni Senador Vicente Soto III bilang kandidato para sa naturang pwesto si Senador Aquilino Coco Pimentel na sinigundahan naman ang kanyang mahigpit na naging katunggali noong 2007 na si Senador Juan Miguel Zubiri. Pagkatapos nito ay tumayo naman si Senador Francis Escudero upang imungkahi na isama sa pagpipilian si Senador Ralph Recto. Matapos ang botohan, si Senador Aquilino Pimentel III ang nahalal bilang bagong pinuno ng Senado matapos niyang makuha ang 20 boto mula sa 23 senador na dumalo sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Hence, I pledge before all of you today that I will be fair in carrying out the mandate that you have given me as Senate President. If we follow the mantra, the poorest first, the poor second, then we will never go wrong. Nakuha naman ni Senador Recto ang pagiging minority leader. Nahalal naman si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore habang si Senador Soto naman ang naging majority floor leader. Ang mga senador na kasama sa mayorya ay sina Senador Vicente Soto III, Juan Miguel Zubiri, Franklin Drilon, Sani Angara, Bam Aquino, Nancy Binay, Laila de Lima, Joseph Victor Ejercito, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, Gregorio Honasan II, Risa Hontiveros, Panfilo Lacson, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Francis Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva, Cynthia Villar at Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Samantalang kasama naman sa minorya sina Senador Chis Escudero, Senador Antonio Trillanes IV at Senador Ralph Recto. Hindi naman nakadalo sa pagbubukas ng sesyon si Senador Alan Peter Cayetano na nauna na ring nagpahayag ng interes na maging Senate President. Ngunit sa kanyang social media account, sinabi ni Cayetano na handa naman siyang sumuporta sa mga programa ng pamahalaan tungo sa tunay na pagbabago. Ayon kay Senate President Pimentel, inaasahang tatapusin ang pagbibigay ng committee chairmanships ngayong linggo upang makapagsimula na ng kanilang trabaho. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate. Samantala, puntahan naman natin si Nel Maribuhok na nasa House of Representatives live. Go ahead, Nel. Sumentro sa mga magiging reforma, programa at polisiya ng Administrasyong Duterte ang naging laman ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Equal treatment at proteksyon sa lahat ang unang tiniyak ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. Binigyan diin ng Pangulo ang kampanya ng kanyang administrasyon laban sa iligal na droga, kung saan tinatawagan ng pansin ng Pangulo ang lahat ng opisyal ng PNP, local government officials na magdoble ng trabaho upang labanan ng illegal drugs at mga drug lords. Tiniyak ni Pangulong Duterte ang buo niyang suporta sa mga law enforcement agencies sa laban na ito sa illegal na droga. Inatasan rin ng Pangulo ang National Police Commission o NAPOLCOM na pabilisin ang investigasyon sa mga police officer na sangkot sa iligal na aktibidad. Muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga nasasangkot na iligal na droga. Kaugnay nito, prioridad anya ng pamahalaan na magtayo ng mga rehabilitation centers. Nais rin ng Pangulo na palakasin ang counter-terrorism program ng bansa maging ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines.
Prioridad rin ng Pangulo ang pagresolba sa global warming. Ngunit hindi anya dapat mapigilan ang nagiging pag-unlad ng bansa sa mga hakbang na ito. Tungkol naman sa West Philippine Sea issue, ina-affirm ng bansa ang naging desisyon na ito ng Arbitration Court at tiniyak ni Pangulong Duterte na ipagpapatuloy ang pagresolba sa territorial dispute issue sa mapayapang paraan. Kaugnay ng usapang pangkapayapaan, sinabi ng Pangulo na handa niyang ibigay sa Moro people ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Nanawagan ng Pangulo sa Bangsamoro community na tapusin na ang ilang dekadang armed conflict at magpatuloy sa usapang pangkapayapaan. Iniutos rin ng Pangulo na ipatupad sa madaling panahon ang unilateral ceasefire sa NDF-CPP-NPA. Kaugnay ng pagsusulong ng mga legislative agenda ng administrasyon, nais ng Pangulo na isulong ang reforma sa pagbubuwis kung saan nais niya itong gawing simple at pababain ang personal at corporate income tax rates. Gayon din ang pagpapaluwag sa bank secrecy law. Nais rin ng Pangulo na gawing madali ang pagnenegosyo sa bansa. Maiwasan ang mahabang pila sa pagkuha ng mga requirements sa government offices. Kaugnay ng infrastructure projects naman ng administrasyon, magpapatuloy ang rehabilitation sa mga pangunahing kalsada, pagkakaroon ng mga road networks at isulong ang inter-island networks. At upang malunasan ang congestion sa Metro Manila, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na pag-aralan kung posibleng magamit yung mga secondary roads. Gagamitin na rin anya ang mga airport sa labas ng Metro Manila tulad sa Clark Airport sa airbase sa Pampanga. Ipiniresinta rin ng Pangulo ang pangangailangan na maisulong ang federalismo kung saan nanawagan siya na maisakatuparan ito ng Kongreso sa loob ng ika-4 o ika-5 taon ng administrasyon. Nais rin ng Pangulo na maipasa ang whistleblower bill, amyenda sa pagpapahaba ng validity ng passport mula 5 taon hanggang sa 10 taon. Iniulat din ng Pangulo itong naging kanyang paglagda dito sa executive order para sa pagpapatupad ng freedom of information sa ehekutibo. Inatasan rin ng Pangulo ang DICT na pag-aralan ng mga hakbang sa pagkakaroon ng mabilis na internet connectivity sa bansa at maisulong itong libreng Wi-Fi access sa mga public places. Iniulat rin ng Pangulo itong pagkakaroon ng Hotline 888 kung saan ito ay sesentro sa mga magiging sumbong ng publiko kung may corruption ba dito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At sinabi nga ng Pangulo, tiniyak niya na personal niya itong tutugunan at aaksyonan itong mga sumbong na ito. Yan muna ang ating update. Angela. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live na nag-ulat mula sa House of Representatives. Samantala, naging mapayapa ang unang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinayagang makalapit sa batasan sa kauna-unahang pagkakataon ang mga rallyista mula sa iba't ibang probinsya sa bansa. Sa kauna-unahan ring pagkakataon, walang gulo na nangyari sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Tahimik na pinapanood ng mga pulis ang programang isinagawa ng mga ito. Wala ring barikadang container van at mga barbed wire sa pagitan ng pulis at rallyista. Si Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa nakipag-selfie pa sa mga rallyista habang ini-inspeksyon ang mga tauhan sa ground. Umakyat din siya sa entablado at nanawagan ng suporta para sa isang matahimik na SONA. Kami po ay masaya sa inyong ginagawa. Salamat kami. Andito kami para kayo ay protektahan. Andito kami para hindi kayo saktan. Iisa lang po tayo, pareho tayo Pilipino. Pareho tayo mahirap. Kaya magtutulungan tayo. Pinaalis din ni Chief PNP ang transyon o kalasag ng mga pulis na bitbit na mga ito at inutusang mag-relax na lamang. Pakita natin na we don't mean to harm anyone. Gusto natin pakita na we want to embrace everyone. Ayon kay General De La Rosa, kagabi ay nakipag-usap na siya kay Bayan Secretary General Renato Reyes at ibinigay nila ang hinihingi ng mga ito na makalapit sa batasan kaya't inaasahan na niya na magiging mapayapa ang pagtatapos ng SONA. Samantala,
Bukod sa mga nakaantabay na ambulansya ng local government unit dito sa Batasan, naka-standby din dito ang 911 UNTV Rescue upang agad na magbigay tulong sa mga nangangailangan. Leia Ilagan, Sona 2016, kaisa para sa pagbabago. 6 sa 10 Pilipino ang naniniwala na kayang tuparin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga ipinangako sa sambayanang Pilipino. Ito ang balita ni Victor Cosal. And I will use the powers of the presidency. I will use the military and the police. Wipe them out. If they present a violent resistance, wipe them out. Malinaw na prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa krimen at ilegal na droga sa bansa. Ngunit bukod rito, ipinangako rin ng punong ehekutibo ang pagsugpo sa korupsyon, pagpapatigil sa kontraktualisasyon, paglutas sa problema ng traffic at tax reform. Nangako rin ito sa mga pulis at sundalo na tataasan ang kanilang sweldo. Sa isang survey na inilabas ng Social Weather Station ngayong araw, 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na kayang tuparin ni President Duterte ang kanyang mga ipinangako sa bayan. Sa tanong sa mga respondent kung ilan sa kanilang palagay ang posibleng matupad sa mga pangako ni Pangulong Duterte, 1% ang nagsabi na wala, 32% ang nagsabi na kakaunti lang, habang 63% ang nagsabing lahat, halos lahat o karamihan sa kanyang mga pangako ay matutupad. Makikita natin na yung nagsasabi na halos lahat o karamihan sa mga pangako niya ay matutupad ay mas mataas sa Mindanao. Nakita namin ito at 75%, bagaman sa ibang lugar ng Pilipinas, mataas pa rin naman. Paliwanag ng SWS, hindi na inisa-isa sa mga respondent ang mga pangako ng Pangulo dahil layon lamang ng survey ay makuha ang antas ng pag-asa ng taong bayan sa Pangulo. So, isa rin itong kumbaga pagtawag sa kasalukuyang administrasyon na malaki ang pag-asa, kumbaga malaki ang pag-asa ng publiko na matutupad niya on his part, malaki rin in effect yung demand para ma-deliver niya na matupad yung mga pangako niya. Para naman kay Obet Cruz, kahit 3 linggo pa lamang formal na nanunungkulan ang bagong Pangulo, ramdam na ang unti-unting katuparan ng pangako nito sa pagsugpo sa krimen at droga. Maganda yung mga pamamalakad niya, gawa ng mga adik, di ba? Kagaya niya, marami nang nawawalang adik. Nagbago na yung marami nang nahuhuli. Gawa ng, kumbaga malaki na pinagbago. Ang iba, may hiling pa rin sa presidente. Ang hiling ko lang sa kanya, yung yung mga mahihirap, mabigyan ng kunting hanap buhay para hindi na sila magkalat dito sa kalsada. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Daan-daang militante sa ilang lalawigan ang nagmarcha rin kanina bilang suporta kay Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Gladys Tuwabe. Daan-daang miyembro ng Grupong Bayan Central Visayas ang nagtipon sa Cebu kanina upang magsagawa ng People's Sona kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bitbit ng grupo ang mga placard na naglalaman ng mga hinaing na nais silang ipaabot at aksyonan ng administrasyon. Kabilang narito ang pagpapatigil sa kontraktualisasyon, K-12 program, aumento sa sahod ng mga manggagawa at SSS pension. Hiniling rin ng militanteng grupo na idaan sa due process at isailalim sa masusing investigasyon ang dumaraming bilang ng mga napapatay sa anti-drug operation ng pulisya at hulihin ang mga malalaking grupo at galamay ng operasyon ng iligal na droga. Dili ni protesta, kundi nagsuporta ni sa mga maayo nga programa ni Presidente Digong Duterte o dugang po pag-challenge niya sa nga angayng himuon aron masulbad ning kalisod o kawaden kung walay katrabahoan. Nagtipon rin sa Iloilo kanina ang nasa 3,000 militante upang manawagan sa Pangulo na isulong ang peace process sa communist group at ipatigil ang mga proyekto at operasyon ng mining companies na nakakapinsala sa kalikasan. Ang pag-review sa tanan nga PPP projects nga nagahalit subong sa Pumuluyo nga padayon gihapon nga ginapadayon sa local government kasubong sa Guimaras Iloilo Ferry Terminal. Pinuri din nila ang paglagda ni Pangulong Duterte sa executive order para sa freedom of information sa executive department. Kag nagasuporta kami kay padayon ang peace negotiation sa tunga sang GRP panel kag sa National Democratic Front.
Sa Davao City naman ay nagsagawa rin ng pagkilos ang grupo ng Karapatan SMR upang iparating sa administrasyon ang mga isyu at proyektong nais nilang tutukan. Kabilang narito ang pagresolba sa problema sa kahirapan sa rehiyon ng Mindanao at pagsusulong sa usaping pangkapayapaan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Reaksyon naman mula sa ating mga netizens hinggil sa naging unang sona ni President Rodrigo Duterte ang ihatid sa atin ni Rina Villamor. Rina? Yes, Kuya, narito muli ako para magbigay ng mga naging reaksyon ng ating mga kasangbahay sa social media accounts gamit ang ating official hashtag na hashtag UNTV Kaisa para sa pagbabago. Sa ating Facebook account, mula kay Christopher Banzuela, no yawning moment, the Sona was for me the most precise and comprehensive minus some laughing moments, which some people didn't appreciate his sense of humor. Nevertheless, I really like his ideas on how to mitigate poverty and eradicate corruption. I will promise to abide the law and support him for the next 6 years. I did not vote him as president, but the majority of the Filipinos won and seeing the Philippines progress because of him makes me feel happy and proud. May God bless you. I love Philippines. Galing naman kay Remar Barquez, ngayon lang ako hindi inantok sa pakikinig ng Sona. Lori Dayaw Anuevo, ang haba ng Sona, sabi sa News 38 minutes lang daw ito. Nagkape na nga ako bago mag-start pero tinamaan pa rin ako ng antok sa sobrang haba. Mabuti na lang may sense of humor si President Duterte. Ilang beses din akong natawa. I also like the shot of Direk Brillante Mendoza. Yung focus sa hand gestures, pati na rin yung below side shot, parang now ko lang yun nakita sa Sona. Hihimayin naman yan sa mga primetime news, so instant replay, tiyak yan mamaya. At galing naman kay Deborah Zaid Riveral, President Duterte may have written a script, but still he went off script and had the most spontaneous Sona ever and ended it with a daghang salamat. PS, dear Filipinos, pagkat-on na mo ug Bisaya. Ito naman kay Christopher Mark Payat, the best Sona ever, most entertaining, most informative, simple and concise, and most of all, it was fun. Ayan, sa ating Facebook, sa ating Twitter naman, mula kay Jill DG, nakakaliwang Sona na ito, hindi ka talaga mayayamot, sarap makinig kay President Duterte. Kay Kathleen naman, lahat ng dinadaanan kong bahay na malakas ang speakers na nanonood ng Sona. Sel Guevara, President Duterte's speech is highly commendable because you can tell the sincerity and conviction with what he is saying. Gen 8, such a fearless and straight to the point president. May Mendoza, the Sona will make every Filipino happy from the teens to the seniors. Wi-Fi ba naman eh? At meron pa tayong galing kay Jarich. Here is the president who won the heart of the Filipinos because he talks and thinks like a common Filipino. Just do it. Kimber Yuan, President Duterte addresses the problems that seem to be simple but still unresolved after so many years. Saldi, I'm very satisfied. Walang finger pointing at higit sa lahat, may sincerity to help our countrymen. Ayan, keep your comments and suggestions coming using our official hashtag, hashtag UNTV Kaisa para sa pagbabago. Balik sa inyo, Kuya at Angel. Maraming salamat, Rina. Magbabalik po ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakalapit sa batasang pambansa ang mga militanteng grupo sa pagdaraos ng State of the Nation Address ng Pangulo. Balikan natin ang ulat na yan mula kay Mon Hoxon live. Yes, Mon. Kuya, walang gulo, walang sakitan at naging maayos ang isinagawang rally ng mga militanteng grupo ngayong araw at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinayagan ng mga ito na makalapit sa batasang pambansa. Maaga pa ay nagmarcha na patungo sa batasan ng ilang mga militanteng grupo at sa halip na kilos protesta ay isang kilos ng pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon ang ginawa ng mga makakaliwang grupo. Bitbit ang mga bandila at placards dumiretso patungong batasan ang mga ralista. Ilang oras pang nakakalipas, sunod-sunod na ang pagdating ng iba pang grupo. Isa sa mga nakaagaw ng pansin ay ang mga katutubong lumad.
na bumiyahe pa mula pa sa Mindanao upang magpakita ng suporta sa Pangulo. Ang kahilingan ng mga lumad ay mapaalis ang grupo ng mga militar sa kanilang lugar at maisulong ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Si Pangulong Duterte ay consistent sa kanyang suporta at paninindigan at nakikinig siya sa mga lumad at sa mga panawagan ng mga mamamayan. Umabot sa mahigit 7,000 ang mga rallyista na nagtungo sa Batasan. Dito na nila isinagawa ang programa at iba't ibang aktibidad ng kanilang pro-Duterte rally. Hindi naman may papangako ng mga militanteng grupo na magiging tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta sa administrasyon. Anila, kung hindi tutupad sa kanyang mga pangako si Pangulong Duterte, ay nakahanda silang magmarcha sa kalsada upang magsagawa ng kilos protesta. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Mon Hokson. Tiniyak naman ng ilang senador ang kanilang suporta sa mga programa ni Pangulong Duterte na ipinahayag sa kanyang State of the Nation Address. Mula sa Kamara, ito ang balita ni Brian De Paz live. Brian? Yes, Kuya, magandang gabi. Inilahad niya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga legislative agenda sa kanyang sona ngayong araw at pabor naman dito yung ilang senador. Ayon kay Senate Minority Leader Ralph Recto, pabor siya sa ibinabang unilateral ceasefire ng Pangulo sa CPP-NPA. Kailangan lang na magkaroon ng rekomendasyon mula sa minorya na magkaroon ng dagdag na 20 o 25,000 na mga pulis at sundalo kada taon sa susunod na 6 na taon. Ayon kay Recto, layunin itong maging matatag ang institusyon ng law enforcement agencies. Sinusuportahan ng minorya ang mga programa sa issue ng territorial dispute. Ayon naman kay Senador Leila de Lima, tama ang nais ni Pangulong Duterte na iangat ang dignidad ng mamamayan at huwag gawing excuse ang human rights. Pabor ang senadora na kailangan ng mga panukalang batas upang i-address ang mga programa o problema sa krimen at illegal drugs. Ayon naman kay Senador Alan Peter Cayetano, ang taong bayan ang kausap ng Pangulo. Kaya mahalaga ang kooperasyon ng Senado at Lower House sa legislative agenda ng Pangulo. Ayon pa sa Senador, ay dapat itong isulong sa Kamara at ganoon din naman sa Senado. Ayon naman kay Senador Sani Angara, malinaw ang mensahe ng Pangulo sa kanyang plataforma na naiintindihan di lang ng Kongreso kundi ng mamamayan. Samantala, sinabi rin naman ni Senador Alan Peter Cayetano yung ilang dahilan sa kanyang pagliban kanina o dito sa kanyang pagliban sa session kanina. Ayon nga doon sa aming panayam, bukas niya nga ito ilalahad at tumanggi pa siyang detalye yung issue pa rin ng committee chairmanships na dahilan kung bakit siya hindi nakadalo sa session kaninang umaga. Yan muna ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Brian De Paz mula sa Kamara. 1,000 pulis ang na-promote ngayong araw. Inihayag naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na may ilang police units ang hindi maayos ang nagiging performance dahil na rin sa kakulangan sa suporta ng mga local government units. Ito ang balita ni Darlene Masingan. Nasa mahigit 1,000 miyembro ng Philippine National Police ang nabigyan ng promotion ngayong araw sa Camp Crame. Bukod pa ito sa mahigit 29,000 na pulis na na-promote sa buong bansa. Sa oath-taking kanina, pinasalamatan ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga ito sa dedikasyon na ipinakita nila sa kanilang trabaho. Hinikayat din sila ni Chief PNP na tumulong sa pagsugpo sa mga kasamahan na lumihis sa sinumpaang tungkulin. Pag may nakita kayong mali sa mga tauhan ninyo, spot correction. At bagamat maayos sa kabuuan ng performance ng pambansang pulisya sa kanilang kampanya kontra droga, may mga unit pa rin nila na hindi gaanong maayos ang pagganap sa tungkulin dahil na rin sa kakulangan ng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Yung mga local chief executives nito ay pabaya or lukewarm or ayaw tulungan yung ating kapulisan sa kampanya against drugs. Sa pinakahuling datos, aabot na sa halos 130,000 drug personalities ang sumuko sa pulisya, habang 293 naman ang napatay dahil sa tumitinding kampanya ng PNP kontra illegal na droga. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na iimbestigahan na nila ang mga napaulat na extrajudicial killing. Yung
Yung ating mga police naman ay nagkakandak ng investigation dyan sa mga extrajudicial killings na yan. Later, maybe, later. Meron din kayong makikita dyan yung mga taong nag-extrajudicial killing ay they themselves are being extrajudicially killed. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Formal nang nahalal bilang bagong House Speaker si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Monica, na ihanay na nga ng mababang kapulungan ng Kongreso ang liderato nito na siyang magiging haligi ng Kongreso sa susunod na 3 taon. Alas 10 na umaga kanina, formal nang nagbukas ang first regular session ng 17th Congress. 285 na mga kongresista ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Mismong si outgoing Speaker Sonny Belmonte ang nag-nominate kay Congressman Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Nakalaban niya si Ifugao Representative Teddy Bagilat at Quezon Representative Danilo Suarez. Sa kabuuan, 251 ang mga kongresistang bumoto kay Alvarez, 22 ang nag-abstain, kabilang narito mismo ang House Speaker. Base sa bagong rules ng Kamara, ang sino mang hindi bumoto sa House Speaker kasama na ang mga nag-abstain ay otomatikong magiging minority. Ngunit sa kabila ng pag-abstain ni Alvarez ay hindi makukwestiyon ang kanyang pagkapanalo. Matapos na mahalal bilang House Speaker si Alvarez, ayon kay Alvarez, binigyan niya ng diin ang kahalagahan umano ng emergency power para kay Pangulong Duterte upang maresolba ang problema sa trapiko. Nabanggitin ni Alvarez ang pagsasabatas ng Simplified Taxation Law, ang pagpaparusa sa mga employer na lumalabag sa Labor Code at ang agarang pagsasabatas ng Freedom of Information Bill. Itinalaga na rin ang 5 bagong Deputy Speaker na sina Capiz Representative Fred Castro, Batangas Representative Raneo Abu, Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez, Ilocos Sur Representative Eric Singson at Marikina Representative Miro Kimbo. Habang si Ilocos Norte Representative Rudy Farinas naman ang tatayo bilang House Majority Floor Leader. Samantala, hindi pa naitatalaga kung sino ang magiging minority leader base sa rules ng Kamara. Dahil lahat ng hindi bumoto sa nanalong speaker ay magiging miyembro ng minorya kasama ng mga nag-abstain. Sila rin ay muling magbobotohan kung sino kina Suarez at Bagilat ang kanilang pipiliing minority leader. Samantala, Angela, kanina binigyan din naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati ang pagpapababa sa personal and corporate income tax, ang pagre-relax sa basic law at nais din niyang maging epektibo na ang RH law. Sinabi rin ito na kung ipagkakaloob sa kanya ng Kongreso ang emergency power, mas mabilis niyang masusolusyonan ang problema sa traffic. Ipinangako rin niya na magiging transparent at malinis ang kanyang trabaho kung ibibigay sa kanya ang emergency power. Angela, muli ring binigyan din ni Pangulong Duterte ang federalism at sinabi niya na upang maalis nga ang duda ng tao ay sinabi niya nga na hindi na siya ang presidenteng makikinabang dito. Angela, sa ngayon, nakausap natin ng ilan sa mga deputy speaker. Ang target nga nila ay maisabatas yung mga batas na sinabi ni Pangulong Duterte. Gayon din yung House Speaker Pantaleon Alvarez na nais ng Pangulo o kabilang sa mga prioridad ng Pangulo. At isa rin sa pagkakaabalahan ngayon, Angela, ng Kongreso ay ang susunod na ang panukalang budget ng bansa para sa susunod na taon. Sa ngayon, Angela, ay hindi pa natin nakuha ang eksaktong budget pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay susumite na yan ng Department of Budget and Management dito sa Kongreso upang masimulan na ngayong buwan din na ito ang deliberasyon ukol dito. Angela? Maraming salamat, Grace Casin, live na nag-ulat mula sa House of Representatives. Tatlong hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres.
Patay matapos pagbabarilin ng hindi pa natutukoy na riding in tandem criminals ang isang umano'y drug user sa Plaridel, Bulacan, kaninang alas 7 ng umaga. Ayon sa mga pulis, ang 42 anyos na si Lito Natividad ay kabilang sa watchlist ng PNP at isa sa mga sumuko sa Oplan Tokhang kamakailan. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaslang. Samantala, isa ring hinihinalang sangkot sa paggamit ng illegal na droga ang nasawi matapos tambangan sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa nakakita sa pangyayari, kasama ng biktimang si JR Interino ang kanyang tiyuhin at tiyahin nang harangin at paputukan sila ng dalawang lalaking nakasakay ng motorsiklo. Agad nasawi si JR habang tinamaan sa ulo at katawan ng tiyuhin, habang sa braso naman napuruhan ang kanyang tiyahin na ngayon ay nakakonfine sa ospital. Papuwi na po kami, tapos bigla pong may humarang. Yung bubunot po ng baril, tumakbo na po ako. Naka-jacket lang po, tapos naka-bonnet, 18. Hindi ko po sila namukhaan. Nakuha naman sa bulsa ng biktima ang 8 pakete ng hinihinalang shabu. Samantala, sa Bulacan naman ay isang umano'y drug pusher ang nasawi matapos umanong manlaban sa Vibas operation. Ayon kay PO3 Jason Glutario, natunugan ng suspect na si Johnny De Leon na pulis ang kanyang katransaksyon at nagtangka itong tumakas. Isang operatiba at confidential asset ang katagpo nitong suspect. At nung nagkaroon na ng abutan, yung akmang uhulihin tumalo nito ng tricycle. At tumakbo palayo, ngunit nakita nito yung mga kasamahan pa nating pulis at ito'y pinaputukan niya. Tinamaan sa dibdib ang suspect na agad nitong ikinamatay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Dalawang 2,436 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Balikan natin sina Attorney Reggie Tonggol at Monica Veralio na nasa Batasan Pambansa kasama si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jess Dureza at Labor Secretary Silvestre Bello III. Yes, Attorney Reggie and Monica, go ahead please. Magandang hapon nga, gabi na pala kuya, no? Medyo kasi dito parang exciting pa rin ang mga pangyayari. Pero tama ka kuya, kasama natin ngayon si Secretary Silvestre Bello III. Siya po yung DOLE Secretary at si Secretary Jesus Dureza po ang Secretary naman po for the peace process, no? At medyo exciting kanina yung mga sinabi ni Pangulo regarding first of all sa peace process natin dahil magkakaroon ng unilateral ceasefire with CPP-NDF. Is it also the same po, Secretary Silvestre Bello with all the other, Secretary Dureza with all the other mga insurgents po at saka yung mga iba pa pong mga nagsusulong ng paghiwalay sa Pilipinas? Well, very clear yung sinabi natin Pangulo in the SONA. How did he say it? And let's quote it very accurately para yung context ng kanyang declaration will not escape us. Sabi niya, in order to stop violence on the ground, in order to bring peace to communities that are afflicted with conflict,
And finally, in order to provide an enabling environment for the resumption of the peace negotiations that will still happen on August 20, and Secretary Bebot Bello is our chair there in that negotiation, I am immediately declaring a unilateral ceasefire. So panawagan niya yan dito sa ating internal forces, directed to the AFP, to the police, at dito sa mga security forces in the country. But he added another line. He said, and I call on and expect the National Democratic Front forces to respond accordingly. Ibig sabihin, parang sinabi niya, okay, gusto naming hintuan na muna ang bakbakan, so antay namin kung ano yung sagot ninyo. So that's where we are right now. Secretary, is it a condition sine qua non para po mag-umpisa po yung pag-uusap ng pangkapayapaan, yung ceasefire din po on the part? Hindi. You know, tumanda na kami ni Secretary Bebot sa negotiations eh. There is no such thing as preconditions in negotiations. Otherwise, hindi magsisimula. You cannot jumpstart it. Kung mayroon kang kondisyon sa kabila, kailangan tutuparin mo muna bago mag-usap tayo. Hindi ho. That's why it is called a unilateral ceasefire. It was not negotiated. It was voluntarily given by the head of state of the country. Secretary Dureza, meron din po akong karagdagang tanong kasi isa sa mga naihayag nga na ating Pangulo also ay yung sa BBL. At sinabi nga niya na he is willing to give it to the people sa Mindanao, only aalisin yung mga unconstitutional provisions doon. Are we expecting po ba na maibibigay ito within the year? Paano po ang timeline nito? Hindi, ang roadmap na inuprobahan ng Pangulo in the Bangsamoro area is this. Sabi niya, dapat magkaisa na lahat na Bangsamoro. MN, MI, lahat. Together. And then let's go to Congress. You craft a replacement of what was before called the BBL. Alam naman natin, wala na yung BBL dahil nga nag-adjourn yung Kongreso at hindi naprubahan. Come up with an enabling law, pero para sigurado tayong papasa at hindi tularan yung nangyari sa BBL, sabi ni Presidente kanina, said, i-park natin yung tanggalin natin yung mga constitutional issues that have been afflicting it. Papasahin natin, and then pag nag-amend na tayo for federalism, yung mga constitutional issues na yan, i-open up natin para ma-accommodate na yung Bangsamoro concept. And so it will become one federal setup. Nandiyan na yung Bangsamoro enabling law, nagawa ng lahat ng mga Bangsamoro, hindi na paksyon-paksyon. But it is clearly to jump off the mechanism from the agreement we had with the MILF, which is the CAB. Diba? So yun ang bali roadmap natin ngayon. Kay Secretary Bello naman, no, kakagaling nyo lang po sa Saudi, no, para po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga OFWs doon. Ano po naman madudulot nung pinopropose ni Presidente Rodrigo Duterte na pag-streamline po ng lahat po ng mga ahensya para po maging isang ahensya na lang po to deal with the overseas Filipino workers? Actually, ang sinasabi ng ating Pangulo ay yung one-stop shop, na kung saan lahat ng mga ahensya ng gobyerno na kung saan may pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers ay ilalagay namin sa isang pwesto. Initially, we will put up one at the office of the POEA. But after that, we will regionalize it. Para sa ganun, lahat ng mga ahensya, halimbawa, nandyan ang passport division ng DFA, nandyan ang office of the Bureau of Immigration and Deportation, nandyan ang NBI, nandyan na lahat yon para pag laglakad ang isang migrant worker, iisang opisya na lang ang pupunta nila. Hindi kagaya nangyari ngayon na manggagaling ka sa POEA, pupunta ka doon sa DFA, sa Rojas Boulevard, pupunta sa NBI dito sa Maytap Avenue, pupunta ka sa Intramuros para sa immigration. Dito, isa na lang, pupunta ka sa POA, nandyan na lahat ng mga opisina at doon mo na makukuha yung mga requirements para ikaw ay magkakaroon ng permit na lumabas. Secretary Bello, aside from yung mga proposals na pong ganyan, no, to address the concerns of the OFWs, para naman po dito sa mga unemployed dito sa Pilipinas, no,
Ano po yung gagawin ninyo? Meron po ba kayong timeline? Parang katulad po sa drugs na 6 months dapat bumaba yung ano natin, no? Mapugso na yung droga. Para naman po sa unemployment, meron din po bang ganong marching orders ang Pangulo? Hindi lang kasi gaano nabanggit kanina regarding the unemployment rates. On the issue of unemployment, long-term ang solusyon yan. Ang plano ng ating Pangulo ay to create more jobs in our country para yung ating mga kababayan hindi na kailangan mangibang bansa pa para maghanap ng mga trabaho. Kasi alam naman niya na hirap yung mga kababayan natin na magbibiyahe pa pupunta sa ibang bansa para lamang maghanap ng trabaho. Dito, the President want to create more jobs. And we can do this by providing an investment climate that is conducive to local and foreign investment. Halimbawa na lang, itong gawa namin ni Secretary Duresa, yung peace and order. Pagka merong peace and order in our country, nandyan yung climate for investment At saka of course, nandyan yung may infrastructure like communication, transportation. Itigit sa lahat yung problema ng traffic. Kailangan ayusin natin yan para yung mga negosyante hindi na matakot mag-invest dito. Yun ang long-term solution to our problem of unemployment. In connection to that lang, Secretary, gusto ko lang po itanong kung sa mga investors po ba, meron tayong mga certain industries na inaay para sabihin natin, maging akma rin sa mga kababayan natin na unemployed? Actually, yung focus ng ating presidente, any kind of business that will generate more employment opportunities with of course decent wages and anong tawag dito, conducive at working condition. Working condition. Secretary Bello at saka Secretary Dureza, meron pong tanong yata sa studio si Kuya Daniel Razon. Kuya, go ahead. Alright, Donnie Reggie, Monica, Secretary Dureza at Secretary Bello, ito hong mga sinasabi na ito, kailan mag-uumpisa ang implementation, especially yun hong mga may kinalaman diyan sa pagkakaroon ng availability ng trabaho. And doon naman sa ating iniintay na response from the other side, especially yung decision as to whether ito hong mga nasa side nila Joma season ay makakaugnay na natin o matatapos na yung lineup at mag-umpisa na tayo ng ating pag-upo, Secretary Dureza and Secretary Bello. Yung declaration na unilateral ceasefire, did you notice the word immediate So habang nadideclare ng Pangulo, that is immediately to be implemented. At that is directed naman to our internal forces. As to how the CPP and PNDF will respond, we will wait. Alright, Secretary Bello, yun hong mga papasimulan natin dahil kagaya po nung nakaraan, nagpunta kayo ng Saudi Arabia. Meron po ba kayong naiuwi na mga nag-aabang sa atin doon na sila ay makabalik na ng Pilipinas? At ano na ho kalagayan ng mga OFW natin doon sa Damam? Unang-una, Kuya Daniel, yung munang pag-usapan namin yung ano na dala namin doon. Bago kami umalis, Kuya Daniel, nag-pass kami ng board resolution sa OWA at we appropriated 500 million pesos as immediate financial assistance sa lahat ng mga overseas workers natin na stranded ngayon. Alam mo, parang malaki yung halaga, no? Pero ang kalabasan po niyan, we are only giving them 26,000 per stranded overseas worker. Kaya pansamantala lamang po yon. Pero ang maganda niyan, we know work out na ngayon yung pagbabalik ng mga kababayan na gustong bumalik. Kasi out of the 11,000, only a few, about a little over 1,000, are willing to be repatriated.
Yung mga 9,000 or more, gusto na lang manatili doon dahil meron silang collectible na 6 to 9 months unpaid wages. Kaya yun ang kanilang inabol, kaya ayaw mo nilang umuwi. At umaasa rin sila na yung kanilang employers, bagamat na bankrupt sila, baka sakali makabawi, and then they will be rehired by their employers. And that is what I was able to get from a sheikh in Riyadh. Tutulungan niya raw ako sa labor minister na habang claim ng ating mga overseas workers yung kanilang bayad, hahanapan sila ng mga substitute employers. Alright. Maraming salamat, Secretary Bello at Secretary Jess Duresa, Attorney Reggie and Monica mula po dyan sa Batasan Pambansa. Salamat sa inyong panahon. Latest naman sa ating lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano na ang weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa? Magandang gabi, Kuya Daniel. Sa ating mga kasambahay, sa ngayon po ay wala naman po tayong nakikita na bagyo LPA na makakaapekto sa ating bansa. Lumabas na po kanina yung LPA dyan sa may West Philippine Sea. Pero ayon sa pag-asa, magkakaroon pa rin po tayo ng makulimlim na lagay ng panahon, lalo na sa may area po ng Mindanao. At may ini-expect po tayo, Kuya, na isang low pressure area maaari pong sumulpot sa Philippine Air Responsibility this week. And sa weekend natin, expect po natin may mga pag-ulan tayong maranasan, Kuya. Sige, Ray, bigay mo na sa amin ang kabuuang lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung mga tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone, nakaka-apekto nga po dito sa may area ng Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Sais galing sa Quezon City, bukas maaari po pumalo ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature, 35 sa Tuguegarao, sa Baguio po 16 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin, magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidat at pagkulog, lalo na po sa may Panay at Negros Island. Sa Iloilo City, Metro Cebu and Tacloban City, makakaranas po ng may re-record hanggang 33 degrees Celsius na temperatura bukas po yan. Samantala, ang area naman po ng Mindanao, makulimlim po dyan dahil nga po sa Intertropical Convergence Zone at makakaranas po dyan na mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang ang temperatura, maaari pong pumalo ng 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro City, sa Metro Davao 33 at Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:37 a.m. at ang pong sunset, 6:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Ipinangako ng Department of Labor and Employment na gagawa ito ng mga hakbang upang matigil na ang contractualization sa bansa. Nagbabalik si Ray Pelayo. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na mahihinto ang pagpapractice ng mga kumpanya sa bansa sa ENDO o kontraktualisasyon. Sa eksklusibong panayam ng UNTV News and Rescue kay Secretary Bebot Bello sa Saudi Arabia, sinabi nito na sa katapusan ng taon ay target nilang mabawasan ito ng 50% at sa 2017 ay tuluyan na itong mawawala. I met all the regional directors and other officials of DOLE and informed them of this mandate, and got a commitment from them that by this year end we will reduce the incidence of ENDO and contractualization by 50% and another 50% by next year. Sa pagtaya ng Trade Union Congress of the Philippines, nasa 30 hanggang 35 milyon ang mga obrero na nasa kontraktualisasyon habang nasa 4 na milyon lamang ang mga regular. Naging kalakaran niya sa mga employer ang ENDO sa bansa upang makatipid at makaiwas sa mga bayarin sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Regular. Ang nangyayari kasi ngayon ay napakaliit ng mga regular at napakarami ng mga contractual. Baliktad. Suhestyon din ng grupo ng mga manggagawa na mabigyan ng 2,000 pisong subsidy ang mga minimum wage earners at babaan ang kanilang tax upang mapataas ang kanilang take-home pay.
Ayon naman kay Secretary Bello, pinag-aaralan na ito ng pamahalaan maging ang pagkakaroon ng National Minimum Wage. In other words, wala nang ipagkaiba ng sweldo sa probinsya sa sweldo sa Metro Manila. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Agad na papalitan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ng mga bagong labor attaché sa Riyadh at Jeddah matapos personal na makita ang miserabling kalagayan ng ating mga kababayang stranded sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Eugene Bardoquillo. We want them to be back to the Philippines for them to explain why a thing like this, a crisis situation, was not reported at the soonest time. And of course, there are other complaints that we receive na we will confront them. Ito ang pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III kaugnay sa recall order nito sa mga labor attaché ng Pilipinas sa Riyadh at Jeddah. Ayon sa kalihim, nakagawa sana ng agarang aksyon kung maagang naiparating ang kalagayan ng halos 11,000 stranded OFW sa pamahalaan. Ginampanan nila ang kanilang trabaho, hindi ganito aabot sa ganitong kalagayan ng ating mga kababayan. Bagaman wala pang pinapangalan ng kapalit ang kalihim, sinabi nito na titiyakin nilang tapat at maayos magtrabaho ang ipapadala nilang tao sa imbahada. Humingi naman ng paumanhin si Secretary Bello sa ating mga kababayan sa kanilang sinapit dahil sa naging kapabayaan ng pamahalaan. Ako nahihiya sa inyo na dapat tulungan namin kayo, alagaan namin kayo. Yung pala, sa unang pagkakataon na kayo papatawaran sa inyo. Pasensya na po kayo. Sabi magkukulang. Bago tumulak pabalik ng Pilipinas si Secretary Bello, nangako itong babalikan niya ang Saudi Arabia at hindi siya titigil hanggat hindi nare-resolba ang kasulukuyang problema ng ating mga stranded Filipino workers. Eugene Bardoquillo, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Balita naman sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat kuya, pinayagan na po ng International Olympic Committee o IOC ang Russia na makalahok sa 2016 Rio Olympic Games na sisimulan sa August 5 hanggang 21. Sinabi ng IOC na ipinauubayan na nito sa mga Sports Association ng Russia ang pagpapataw ng ban sa kani-kanilang mga atleta. Nauna nagbanta ang IOC na ibaban ang Russia sa Rio Games matapos na ilabas ng World Anti-Doping Agency o WADA ang McLaren report na umano'y state-sponsored doping sa mga atleta partikular sa Sochi Olympics. Nagpasalamat naman ang sports minister ng Russia na naging posisyon ng IOC tungkol sa doping scandal. Tumanggi ang Team Australia na tumira sa Olympic Village dahil sa hindi umano ito kaay-ayang tirahan. Sinabi ni Kitty Chiller, chef de mission ng Australian delegation na barado umano ang mga palikuran, tumatagas ang mga tubo at nakalabas pa ang mga kawad ng kuryente. Marumi rin umano ang sahig at hindi maganda ang lighting ng mga kwarto. Sa ngayon sa mga kalapit na hotel ng Olympic Village na katira, ang may 401 delegasyon ng Australia. Siyam na entry na ang pasok ngayon sa Grand Finals ng ASAP Music Festival Year 5 matapos tanghaling July monthly winner ang Pag-ibig Ka o Diyos na inawit ng all-male trio na JBK. Ito ang balita ni Atches Carrion. The Song of the Month! Pag-ibig Ka o Diyos! Pasok na sa Grand Finals ng A Song of Praise o ASAP Music Festival Year 5 ang entry ni LJ Manzano na Pag-ibig Ka o Diyos. Ito na ang ika-4 na beses na lumaban sa ASAP stage ang kanyang awit sa rendisyon ng all-male trio na JBK. Maybe year ko to or siguro maging obedient lang kay Lord. Yun lang siguro ang key para bibigay niya lahat yung blessings. Ang pagkapanalong ito ng tubong Davao na si LJ ay magiging katuparan naman ng pangarap ng grupong JBK na makaperform sa Araneta Coliseum.
yung arrangement na nag-iiba-iba yan at saka mga lyrics. Pero ang maganda dyan, every time na naiiba, sobrang mas lalo namin na-feel yung energy. It's an humbling experience, and at the same time, it's a privilege to work with a very talented composer. Malaking sa amin yun, thank you talaga kung susuportahan kami ng mga nakikinig talaga sa ASOP, lalo na yung mga mahilig sa mga lalo na nasuki na tayo dito, di ba? Kasama sa July monthly finals ang mga entry na In Your Love I Believe ni Emmanuel Lipio Jr. ng Singapore na inawit ni Anthony Rosaldo at Aking Ama ni Joel Albert Talagtag na inawit naman ni Ana Katrina Ramsey. Magkakasama naman sa judges table sina singer-songwriter Top Zuzara, singer-actress Carla Martinez at Dr. Musiko Mon Del Rosario. Ajes Carion, UNTV News and Rescue. Isang estudyante ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Samantala na pagkalooban naman ng bagong bisikleta at puhunan ang isang tindero sa Malolos, Bulacan na matagal na niyang pinapangarap. Ito ang balita ni June Soriano. Isa si John Paul Macalindong, 18 taong gulang, sa mga lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Hiling niya na mabigyan ng educational assistance dahil hindi na kaya ng kanyang mga magulang na mapag-aral pa siya sa kolehiyo. Nais ni John na makapasok sa La Verdad Christian College Caloocan, ngunit hindi na siya umabot sa registration para sa entrance examination. Paano natin pwedeng matulungan si John? Sabi ko nga sa kanya kanina, makapag-take siya ng entrance examination on October para dun sa second semester, pwede natin siya ma-accommodate. Ba yun? John? Okay. Kasi dito, ka naman, libre ka naman sa lahat. Mag-aaral ka lang mabuti. Meron ka pang meal na libre, di ba? Ay, alam nyo, bukod po dun sa mga napapanood nyo dito sa Serbisyong Kasangbahay, isa pa po sa ating naipaglilingkod, yung ating mga pinagkakalooban ng kanilang munting pangarap. Isa na rito si Mang Charlie, residente ng Malolos, Bulacan, na mahigit isang dekada nang nagtitinda gamit ang kanyang lumang bisikleta. Linggo-linggo ay may binabayarang 3,000 pisong utang si Mang Charlie. At dahil ayaw niyang masira sa kanyang mga pinagkakautangan, itinatabi niya agad ang halagang pambayad mula sa kanyang kinikita na nasa 3 hanggang 500 piso lamang. Ang matitira dito ang pagkakasahing niyang panggastos sa kanyang pamilya. At ganito po yung buhay namin, kaya po kami nakapagpatuloy sa aming buhay na mayroon pong kapayapaan dahil umaasa pa ako sa Panginoon Diyos na siya po laging nandiyan na nakabantay, umaasa kami sa awa at tulong niya. Basta wag po kaming gagawa ng masama, hindi naman niya kami pababayaan awa at tulong ng Diyos. Sa tulong ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon ay naipagkaloob ang munting pangarap ni Mang Charlie na magkaroon ng bagong bisikleta at puhunan para sa kanyang maliit na negosyo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Saka po, pangalawa sa kay Kuya Daniel sa Billy. Para sa Diyos ang kapurihan po. June Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Kuya and Angela. Maraming salamat, Thalia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balita ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.